Kaswabe, ito ang pinakabagong crossover SUV ngayon na super pogi, pero pag pinag-usapan natin ang budget and affordability, ang akala mo, babayaran mo lang ang isang extra sa isang teleserye. This is the all-new 2025 MG ZS Hybrid. Nanatili lang naman sa akin to ng ilang araw at ang masasabi ko lang, tipid ito sa gasolina, maganda ang kanyang interior, and pagdating sa kanyang bago and overall look, ang pogi-pogi niya. So on this video, i-check natin Kaswabe kung ano ang mga amazing details niya pag i-compare natin doon sa kanyang predecessor. And after that, let's get behind the wheel para malaman natin kung ano ang meron sa bagong performance ng isang MG ZS Hybrid. Suwabe, let's begin. Kaswabe, let's begin sa kanyang panlabas na anyo dahil meron nga pala itong all-new design. So from the first generation, they call it the Obsidian Front Grille, which is eto, may bago na siyang style, mas naging wider and mas naging aggressive. That's why it's more para sa akin na mas naging attractive siya. Pag-usapan natin ang kanyang ground clearance, it has trim levels. Merong petrol, meron ding full electric. Pero this one, siya yung pinakamay lowest point na ground clearance, nasa 161 millimeters or ang conversion niya ay 6.3 inches. Hindi ko lang alam kung na-launch na yung other trim level niya. Meron kang MG badging dyan, bago na yung set ng mga main headlamps natin because before they call it the snake style pixel LED design. Pero ito, naka-projectors pa rin tayo and this is your daytime running lamps na nag-overlap yung pinaka-turn markers. And ang isa pang factor na nagpapogi sa kanya, not for aesthetics lang, yung mga nasa lower front aprons natin because it has opening dahil kahit papano, mabilis-bilis rin yung ZS Hybrid natin. So, beneath the skin, meron ka nga palang 1.5 liter naturally aspirated 4-cylinder petrol engine. Meron rin siya 1.8 kWh battery. So, this one, combined power niya, this makes 212 horsepower na significantly mas malakas siya kaysa doon sa kanyang predecessor na nasa 160 plus horsepower lang. Mated siya ng 3-speed automatic transmission and ang the best feature nito Kaswabe, umaabot siya ng nasa around 20 kilometers per liter. Is it possible nga ba? Tapusin niyo tong video para malaman nyo. Well, Kaswabe, drifting away sa kanyang side profile. To make it look beautiful and more sexier, naglagay sila ng dalawang hard lines dito sa shoulder and belt line. So sa kanyang dimension naman, length, width, height in inches, this is 102, 71, and 64. Sa gulong, ang sukat ay 215, 50, and R18. And one more thing Kaswabe, alam mo ba, naka-tune ang ating damping system para sa mas komportable na biyahe natin pero hindi pa rin nagpaiwan ang kanyang capabilities na magkaroon ng sporty driving experience. So smart entry nga pala ito once na ang key fob ay nasa katawan lang natin. You have to press the door handle to unlock and unlock. Check naman natin sa likod. Well Kaswabe, drifting backwards naman. Ayan, nag-circus na ako. Meron kang integrated na high wing spoiler, third brake light, then yung wipers natin, which is pag again ako yung nag-design nito, sana nagawa na lang ng paraan sa ilalim pero okay lang. Yung MG na badge, ang natatandaan ko sa dati pwede mong i-flip over to pag bubuksan mo yung tailgate pero ngayon badge na lang talaga siya. Meron kang rear taillights na bago, tapos ZS hybrid na badge. Ngayon, eto, hindi siya totoong mga exhaust pipes. Pampapogi lang siya for more sporty and attractive na image niya or palamuti pero it does the job naman. Tunay na exhaust pipe ay nagtatago dito sa right side. Pero ang pinagsisigawan nila is yung Brit Dynamic na badge. Anong kinalaman yan? Because etong ZS natin ay naka-British tune performance siya na may kinalaman sa kanyang ride and handling and etc. Marami pang backstory yan pero hindi na natin isa-isahin. Hindi nga lang tayo powered tailgate pero okay lang naman kasi pag kinlik mo to, dali lang iangat. Yan, ganyan lang siya. Pag ibababa mo nga lang, wala kang pipindutin. So you have to pull it down. Sa second row natin dito, sa likod, 493 liters. Sana tama ako. Pero behind first row naman, syempre pag finold down natin yung kanyang seats, doon mo lang hatakin yung latch sa second row seating natin. Naabot ka ng 1,497 liters of space. Meron kang tonneau cover na pwede mo naman tong alisin pag hindi mo trip talaga. Pero okay lang ako para napoprotektahan kung ano man yung gamit na ilalagay natin. Dito, sa flooring, meron kang extra ulit ng mga lalagyan at ang dami. What's next? Doon naman tayo sa interior.
Introducing Autosport. Kaswabe, this one is the world's most innovative mobility scooter that we can get para sa ating lifestyle and sa mga kababayan natin na PWD. Madali lang to. Comes with 2 separate parts na pwede mong gawing trolley at the same time. Installed nga pala dun sa harap ang iyong illuminated LCD display for you to see the performance and enhanced lighting system para sa safety precautions pag nasa road ka or sidewalk na pwede mong ilagay sa sports car or regular car na trunk kasi maliit lang ito and very lightweight. Within seconds, ang dali lang i-assemble. Up to 10 speed ang kanyang taglay and 10 kilometers per hour ang kanyang maximum na pinartneran mo ng shock-absorbing flat-free tires for advanced performance and auto braking system. At hindi lang sa kotse mantakin mo pati sa tren pwede. And flight approved ang ating baterya. Meron tayong lisensya. So, ibig sabihin, pag nag-travel ka around the world, kayang-kaya mo itong ilagay sa cabin at ibaba mo, ma-assemble mo kagad ito. Ang design nito ay talagang super passionate sila para ipakita sa inyo ang performance. So, ganun lang yon. Be active, be free, be yourself by Autosport. Ang link ay nasa description below para i-check mo na lang kaswabe. Well, kaswabe, drifting inside the all-new MG ZS Hybrid. Pero before anything else, available na ang ating Rico Suave merch, only 849 pesos. Pag kinakailangan mo, message mo lang ako sa aking contact information. Browse mo lang, nandyan yung Instagram ko and even yung Facebook account. Ngayon, nasa loob nga pala tayo ng all-new MG ZS Hybrid. And ang nakakatuwa dito kasi, ang linis tingnan ng interior na to. Yung bawat purpose niya, ang dali lang hanapin, unlike other automobile na napaka-busy at ang sakit sa bangs. Pero ito, sobrang linis niya, may mga soft touch materials tayo, wala masyadong mga piano black na babakat yung thumb mark natin, katulad na lang ng infotainment system natin, nakakatuwa kasi yung screen niya naka-smoke. So kahit i-slide mo yung mga fingers mo, halos walang bumabakat dito. Pero sa Manibela, meron nga lang piano black pero overall design niya, nakakatuwa. I am very impressed. Ang linis, hindi naman super premium pero ang nakakatuwa niyan, talagang sa presyo ng pagkakalanch niya ngayon, kumbaga para sa akin, super worth it. Meron kang soft touch material dito sa ating center armrest. Of course, malalim yan. Sa door panel natin, ito, soft touch material yan. Release handle natin, brush aluminum. Tapos yung styling dito, akala mo brush metal na dark chrome. Then sa front passenger dashboard natin, may mga squishy ka na material. Dito sa ibabaw, yung center console, ang linis tingnan, ang dali lang kabisaduhin lahat, and ang dami mong pwedeng paglapagan ng mga extra stops mo. Wala nga lang itong wireless charging pad pero it does the job kasi ang dami mong pwedeng ilagay dito na super naka-flat lahat. Ngayon, bago natin pag-usapan lahat dito sa first row, dito nga pala sa ating second row, 5-seater ang ating crossover SUV pero maluwag ang second row natin. And ang nagustuhan ko pa rito kaswabe, pag sumakay ka rito, ang akala mo nasa mid-size SUV ka na spasyong pwedeng ibigay sa'yo. I am 5'10 and a half pero wala akong problema when it comes sa roofliner and even yung legroom ko. So, kasyang-kasya ang tatlong adult dito. Yun nga lang yung flooring natin, medyo elevated ng konti. Meron kang USB Type-C, 2 vents, meron tayong mga grab handle, and again, yung bawat side panel natin ay may mga squishy na material. To give you a better understanding kaswabe, itong MG ZS natin is for test drive unit. Pero pag nakita mo ang nila-launch ngayon for PH spec, ang pinagkaiba nila, meron doong panoramic sunroof. Pero ito, bubong lang ang nakikita natin. Even sa ating mga vanity mirrors, meron doong vanity lights. Sa front, map lights natin doon with LED. Ngayon, ito, halogen lang. Then dito, meron siyang heating steering wheel pero sa PH spec, wala nga lang yon. And pagdating sa busina, magkaiba rin sila. Ito, dual. Yun nga pala ay single. In comparison nga pala sa nireview natin before na MG ZST, which is the turbo variant. Ito naman ay naka-hybrid tayo. Ang start and stop natin matatagpuan dito sa center console. The drive modes is here. Then, ang nakakatuwa niyan, adjustable nga pala yung cup holders natin. Pwede yung isa mas malaki, yung isa mas maliit. Depende kung ano yung pinakagagamitin natin. And the gear shifter, ang akala mo, kumbaga sa mga sports car or version ng muscle car, ito yung Dodge Challenger. Ganito yung style ng gear shifter ng isang muscle car na Dodge Challenger. Meron tayong tatlong drive modes, Eco, Normal, and Sport.
pero sa buong biyahe kung ginamit ay normal yung ginawa natin na drive preference. Meron ka ritong mga physical switches which is again, hindi makikita rito yung mga thumb marks natin. 12.3 infotainment system, ang dali intindihin. Even yung camera nito, we have 360, pero ang maganda dito, front and rear angle natin, pwede mong i-transform na nagiging wide angle. Pero sinubukan ko when it comes sa left and right natin na angle, hindi nga lang pwede doon. Super responsive ng ating infotainment system, and ang maganda rito, kung wala man sa physical switches, i-adjust mo yung AC natin, ang dali lang hanapin kasi sa home, then eto na kagad yung pag-adjust ng climate natin. Eto yung nagiging problema usually pag walang physical switches sa air vents, ang tagal yung hahanapin mo pa talaga. Pero ito, kitang-kita, ang ganda ng pagkakapwesto, nasa taas yung mga AC vents natin. When it comes nga pala sa driving performance ng ating all-new MG ZS, meron dito ang tinatawag na feature na MG Pilot. May nakalagay intelligent drive, pwede mong i-off, pwede mong pagpilian yung tatlong choices dito. Yung isa, intelligent cruise assist, may kahalong lane keeping assist yan, tsaka yung parang adaptive cruise control. Yung isa naman is mismong adaptive cruise control, then yung isa naman is LIM. For me, parang driving speed limit ito eh. For example, dito sa kalsada, 5 kilometers per hour lang inaalaw dito. Ngayon, pag tinurn on mo to, gamit dito sa manibela, meron kang i-switch para mag-enable siya. Ngayon, susundin niya kung ano yung pinaka na-project niya na speed limit. Kunwari, 5 kilometers per hour, so ibababa niya doon. Pero pag gusto mong i-break yung pattern na yon, bigla mo lang pindutin ng madiin yung accelerator at makakawala ka kung anong settings yung inilagay natin. Next up, when it comes sa ating gauge cluster, katulad ng kanyang predecessor na first generation, talaga naman super cool yung makikita natin. Ang linaw, super sharp ng mga display natin, pero yung digital speedometer is in the left side, yung RPM naman natin nasa right side. Ang medyo issue ko lang dito kasi, yung manibela natin, V-shape naman siya, pero medyo humaharang pa rin siya sa vision pag gusto mong makita kagad kung ano na yung speed na ginagawa mo. So, siguro, depende na lang, i-adjust na lang natin yung manibela, and manual nga pala yung pinaka-adjustment nito. Dito lahat yung settings, makikita mo yung power meter natin, kung ano yung ginagamit, is it the combustion engine or yung baterya natin. Remember, naka 1.8 kWh battery tayo, minsan gumagana siya ng electric alone lang. Pero, minsan nagkikick in na rin bigla yung makina, so hindi ko lang masyadong naaral kung kailan siya nagdi-disable or kailan niya inuumpisahan pag electric driving. Pagkaupo ko nga pala rito kaswabe, front passenger seat is manual adjustment, and dito naman sa driver ay electrified. Then yung side bolsters kahit papano, maganda naman yung suporta sa likod. So this time around kaswabe, ano pang inaantay natin? I-test drive na natin ang all-new MG ZS. Kaswabe, I am driving the all-new MG ZS Hybrid. At sa highway tayo going back to Manila, at least hindi pa naman ganun ka-traffic. Nasa 8:30 AM ngayon, and ang hirap kasi magkaroon ng impression or review once na traffic. Wala halos maramdaman at walang masabi pag ganun. Definitely, mas powerful doon sa na-review natin ng 2022 na MG ZST, which is turbo equip yun. Ito naman, hybrid. Feels very comfortable dito. Hindi magulo sa mata kasi yung nakaraan very playful, yung interior niya comes with a red panel. Ang dami nun pero sporty siya kung titingnan mo. Ito naman, yung interior niya mas nagkaroon ng maturity, and ang daming soft materials dito na hindi nagagawa katulad niya sa segment. Ito ang linis talaga tingnan. Ang paborito ko rito, yung smoke screen natin, and even yung center console, tsaka yung gear shifter, ang daling hawakan. Ang nakakabilib dito kasi, ang gaan-gaan ng feeling. Even the steering wheel blends well. I love the comfort. Nasa normal driving tayo. Visibility, sobrang wide. Kitang-kita mo lahat ng mga object na mga dumadaan. Yung throttle pedal natin, super responsive. I mean, madaling-madali lang sa kanya ang 120 kilometers per hour, okay? Meron nga lang tayong strange setup na 3-speed automatic transmission kasi usually, di ba mga full electric naka single speed lang, yung iba 6, 7, 10 speed. Ito, once na pinanggigilan mo yung accelerator, all of a sudden, ang tahimik niya, biglang, alam mo yon, maghihimutok bigla yung RPM niya. Basta ang gaan niya pa rin dalhin, and yung manibela walang kabigat-bigat, para siyang laging naka-sports mode. Even though hindi naman na high-performing car ito, pero halos malapit na siya sa ibang sports car like driving the Subaru BRZ, nasa
200 plus horsepower yon. Ito 212, di ba? Pero yung feeling na akala mo nasa isa kang sports car, yung paghataw niya, yun yung nararamdaman ko sa kanya eh. Ang ganda ng gauge cluster natin, may pagkalandi nga lang, pero ang sarap tingnan kasi hindi siya boring. Dinrive rin ito ng barkada ko kasi sa baba ng condominium may coffee shop doon kaswabe. Pinadrive ko sa kanya, super positive, and even yung damping system, sabi niyang ganon, hindi bugbog. Yung normal driving, okay na okay talaga. Ang dami mong uunahan dito. Pero again, syempre may limitation to. Hindi ko lang alam kung ilan yung max speed niya. So pag tinry natin sa sports mode, at least ang dali lang, andito lang sa baba. Yan. Ayan o. So ang akala mo, nilift up ka, tapos para siya nagkaroon ng override na feature. Ganda bigla ng handling, manibela, again, I love the comfort. Para sa segment na to, para sa akin talagang andito na. I mean, yung MG Pilot rin natin, yung pagkakaroon niya ng intelligent driving, maraming choices. Tapos lahat ng mga driver assist and safety natin andito. Ang dali lang hanapin, ang dali lang i-configure. It drives very well para sa isang affordable na crossover SUV. So when it comes to fuel consumption, alam nyo, nung Sunday, one of the pinaka-worst na naranasan ko from Manila, mag-NLEX ako, papuntang norte. Ginagawa kasi yung overpass. I mean, nagkaroon na naman ng disgrasya. Nagtagal ako na 1 hour and 43 minutes sa traffic. That's bumper to bumper kaswabe ng 16 kilometers lang. Okay? Not bad kasi nakakuha tayo ng 7.7 liters per 100 kilometers. So, we can do the math. Okay? Hindi ko lang masyadong makompute kaswabe, pero definitely, that's more than 10 kilometers per liter. Ngayon naman, yung nasa momentum na tayo at nakalagpas na tayo ng traffic, sinukat ko bawat 10 kilometers, okay, sa freeway, umabot tayo ng 5.4 liter per 100 kilometers. So average dyan is nasa 80 kilometers per hour na dire-diretso. Pag sinamarize natin, that's 18 kilometers per liter na fuel consumption on normal driving. Then ginawa ko sports mode rin. Halos ganun din yung nakuha natin. Average na sa 80 kilometers. Tapos 10 kilometers din yung binyahe ko. Around 18 kilometers per liter rin. So, I don't know kaswabe kung anong klase ng preference ang meron ka when it comes to fuel consumption. Pero at least ito on highway, nasa 18 kilometers per liter. And now, ang total na biyahe ko since nung kinuha ko to kaswabe is only 166 kilometers. Okay, ready ka na ba? Tapos nagkaroon ako ng idle mode na 3 oras. Ibig sabihin, nasa loob lang ako ng sasakyan, nag-aircon ako kasi yung gate sa bahay hindi ko mabuksan. Inintay ko yung kapatid ko, naglaro lang ako dito. Ang fuel consumption natin is 7.6 liters per 100 kilometers. Parang yun yung nangyari nung first na traffic ako sa bumper to bumper dito sa NLEX nung palabas ako ng Manila. Okay, not bad kasi that's more than 10 kilometers per liter. So yun yung kinagandaan ng hybrid powertrain natin. Ilagay ko na lang kaswabe dyan sa pin comment below kung magkano ang all new MG CS. Okay? So don't forget to subscribe and hit the notification bell kaswabe. God bless sa lahat. More power and more performance.